Magandang araw po sa inyong lahat. Bumabati po ako ng magandang araw, maligayang pagunita sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus at manigong bagong taon sa ating pagsalubong ng 2021. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay tungkol sa ating pinagdiriwang na Kapaskuhan, pagsilang ng anak ng Diyos na si Hesus, ang tagapagligtas ng kasalanan ng sangkatauhan. We are the reason of this holiday season. Bago po tayo magpatuloy, saglit po tayong manalangin. Humingi po tayo ng patnubay ng Espiritu Santo sa ating pag-uusapan. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, marami pong salamat sa pagkakataong ito upang aming alalahanin at gunitain ang tungkol sa pagsilang ng iyong anak na si Jesus. Dalangin namin na buksan mo po ang aming puso at ang aming isipan sa katotohanan mula sa iyong mga salita. At gabayan mo po kami ng iyong Espiritu Santo sa lahat ng aming pag-uusapan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Pag-usapan po natin ang ating kinagisnang kultura ng pagdiriwang ng Pasko. Ang Pasko ay pinagdiriwang ng maraming tao at bansa sa buong mundo sa tuwing sasapit ang buwan ng Disyembre. Sa karamihan, ito ang okasyon na kung saan ang buong pamilya at kamag-anakan ay nagkakatipon-tipon. Family reunion, ika nga, nagsisipaghanda ng mapagsasaluhan at nagbibigay ng regalo sa isa't isa. Ito ang araw ng pagkilala sa pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan nang ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa ikaliligtas ng tao sa kasalanan at tumanggap ng buhay na walang hanggan, regalong biyaya ng Diyos. Doon po sa John chapter 3, verse 16, ipinakita at pinadama ng Diyos Ama ang kanyang pag-ibig sa isang makasalanan. Basahin po natin ang John chapter 3, verse 16. Sapagat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alamin po natin sa kasulatan kung paano ba nagsimula ang lahat ng ito. Paano nagsimula ang pinagdiriwang nating Kapaskuhan. Ang pinagmulan ng Pasko ay mababasa po natin doon sa aklat ng Genesis chapter 3 verse 15. Basahin po natin ang talata. Genesis chapter 3 verse 15 sa English version. And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Ang talata pong ito ay binigay ng Diyos doon sa hardin ng Eden, nang si Eva at si Adan ay nalinlang ng ahas, walang iba kundi si Satanas, sa di nila pagsunod sa pinag-utos ng Diyos na huwag nilang kakanin ang bunga ng puno sa gitna ng hardin ng Eden. Ang parusa sa kanilang pagsuway ay ipinataw ng Diyos doon din sa hardin ng Eden, una sa ahas kay Satanas, pangalawa kay Eva at sa huli ay kay Adan. Basahin po natin ito sa Genesis chapter 3 verse 14 to 20. Ito po ang hatol na parusa ng Diyos sa di pagsunod sa ipinag-uutos niya kay Eva at kay Adan. Sa verse 14, at sinabi ng Panginoong Yahweh sa ahas, sa iyong ginaway may parusang dapat na ikaw lang sa lahat ng hayop ang magdaranas. Mula ngayon ikaw ay gagapang at ang pagkain mo'y alikabok lamang. Kayo ng babae aking pag-aawayin, binhi mo't binhi niya ay lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya o ang binhi ng babae ang dudurog sa iyong ulo at sa sakong niya ikaw ang tutuklaw. Sa verse 16, sa babae naman ito ang sinabi, sa pagbubuntis mo'y hirap ang daranasin at sa panganganak sakit ay titiisin. Ang asawang lalaki iyong nanasain, pasasakop ka sa kanya't siya mong susundin. Sa verse 17, ito naman ang sinabi ng Diyos kay Adan. Dahil nakinig ka sa iyong asawa ng iyong kainin ang ipinagbabawal kong bunga, dahil dito'y sinusumpa ko ang lupa sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo'y magmumula. Verse 18,
Mga damo at tinik ang iyong aanihin, halaman sa gubat ang iyong kakainin. Sa pagod at pawis, pagkain mo'y manggagaling. Maghihirap ka hanggang sa malibing, dahil sa alabok doon ka nang galing, sa lupang alabok ay babalik ka rin. Verse 20 to 23, Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa sapagkat siya ang ina ng sangkatauhan. Ang mag-asawa ay iginawa niya ng mga damit na yari sa balat ng hayop. Verse 22, pagkatapos sinabi ng Panginoong Yahweh, katulad na natin ngayon ang tao, sapagkat alam na niya ang mabuti at masama. Baka pumitas siya at kumain ng bungang kahoy na nagbibigay buhay at hindi na siya mamatay. Sa verse 23, kaya pinalayas niya sa halamanan ng Eden ang tao upang magbungkal ng lupang kanyang pinagmulan. Nabasa po natin sa Genesis chapter 3 verse 15 ang gagampanan ng ahas at ng babae sa darating na panahon na itinakda ng Diyos para sa sangkatauhan. Binanggit po dito sa talatang 15 verse 15 ang tungkol sa binhi ng babae, the seed of the woman, doon po sa Ingles, at ang binhi ng ahas, the seed of the serpent. Ang binhi ng babae at ang binhi ng ahas ay laging mag-aaway, subalit sa bandang huli, ang binhi pa rin ng babae ang siyang mananaig at sadyang magtatagumpay. Ito po ang unang Bible prophecy na naitala sa kasulatan. Ang binhi ng babae na tinutukoy po dito ay walang iba kundi ang pagsilang o pagdating ng ating Panginoong Hesus. At ang binhi ng ahas naman ay si Satanas at ang kanyang mga alagad, the fallen angels. Alam ni Satanas ang propesiya na ito na mangyayari sa itinakdang panahon, kung kaya't hindi siya nag-aksaya ng pagkakataon upang hadlangan ang propesiyang ito. Sa Genesis chapter 6, gumawa si Satanas ng ipinagbabawal ng Diyos sa pagbubuntis ng babae. Sinira at nilabag ni Satanas ang natural na proseso ng pagbubuntis ng babae upang malahian ito ng binhi ng kasamaan. Basahin po natin ang Genesis chapter 6 verse 1 and 2 at ang verse 4 to 7. Ganito po ang sinasabi sa Tagalog. Napakarami na ng mga tao sa daigdig ng panahong iyon. Nagkaroon na sila ng mga anak na babae. Nang makita ng mga anak ng Diyos na ang mga babaeng anak ng tao ay magaganda, ang mga ito'y pumili sa kanila ng kanya-kanyang asawa. Nang panahong iyon, may mga higante sa ibabaw ng lupa. Sila ang naging bunga ng pagkikipagtalik ng mga anak ng Diyos sa mga anak ng tao. Ang mga higanting iyon ang tinanghal ng mga dakilang bayani at tanyag na tao noong unang panahon. Verse 5, nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Sa verse 6, kaya't labis na ikinalungkot ni Yahweh na nilikha pa niya ang tao. At verse 7, sinabi ni Yahweh, doon po sa verse 7, lilipunin ko ang lahat ng taong aking nilalang, lilipunin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Ikinalulungkot kong nilalang ko pa ang mga ito. Ang mga anak ng Diyos na tinutukoy po dito sa verse 2 and 4 ay walang iba kundi ang mga anghel sa langit na nilikha ng Diyos, subalit sila'y sumama kay Satanas. They are the fallen angels who follow Satan in his rebellion against God in heaven. Hinadlangan ni Satanas na wag matuloy ang pagdating ng binhi ng babae. Bumaba mula sa langit o sa himpapawid ang mga fallen angels at pumili ng mga babaeng mula sa lahi ni Adan at sila ay nakipagtalik sa kanila. Binasa po natin ito sa Genesis chapter 6 verse 2 na ang naging bunga ng kanilang mga anak ay isang lahi na kakaiba sa lahi ni Adan sapagkat sila ay malahiganting mga tao na mas malalakas. Sila ang tinawag na the Nephilim in the Hebrew Bible. At dahil ang kanilang binhi ay nagmula sa mga alagad ni Satanas, the fallen angels, at hindi sa binhi ni Adan, lumaganap ang kasamaan sa mundo na ikinalungkot ng Diyos. Mababasa po natin yan sa verse 5 to 7. Kahit ang Diyos ay nagpasyang lipunin at wakasan ang kanyang mga nilikha. Nangyari po itong paglalaganap ng kasamaan sa mundo sa panahon ni Noe, ang ikasampung saling lahi ni Adan.
Ipagpatuloy po natin ang sumusunod na mga talata sa Genesis chapter 6 mula sa verse 8 to 14 and 20. Basahin po natin. Genesis chapter 6 verse 8. Ngunit si Noe ay naging kalugod-lugod kay Yahweh. Ito ang kasaysayan ni Noe. Matuwid at mabuting tao si Noe noong kanyang kapanahunan. Namuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos. Siya ay may 3 anak na lalaki, sila Shem, Ham at Japet. Maliban kay Noe, masasama ang lahat ng tao sa paningin ng Diyos at laganap ang karahasan sa lahat ng dako. Ito ang kalalagayang nakita ng Diyos sa buong daigdig. Namumuhay sa kasamaan ang lahat ng tao. Sinabi ng Diyos kay Noe na pagpasyahan ko nang lipunin ang lahat ng tao sa daigdig. Umabot na sa sukdulan ang kanilang kasamaan. Gugunawin ko sila kasama ng daigdig. Kaya gumawa ka ng isang malaking barko na yari sa kahoy ng sipres. Lagyan mo ito ng mga silid at pahiran mo ng alkitran ang loob at labas nito. At ginawa nga ni Noe ang lahat ng inuutos sa kanya ng Diyos. Sa Genesis chapter 7, sinabi ni Yahweh kay Noe, pumasok kayong mag-ama sa barko. Sa lahat ng tao, ikaw lamang ang nakita kong namumuhay ng matuwid. Marami po sa atin ang nakakaalam sa nangyari sa panahon ni Noe. Sinimulan ni Noe ang paggawa ng barko sa gulang ng 500 at nang siya ay sumapit sa gulang ng 600, after 100 years, dumating ang baha na kumitil ng buhay ng lahat ng tao sa mundo, maging ang lahat ng mga hayop. Tanging ang buong sambahayan lamang ni Noe ang siyang naligtas at ang mga iba't ibang uri ng hayop na kasama nila sa loob ng barko nang dumating ang baha. Nang matapos ang baha, nawala na ang tubig at lumitaw na muli ang lupa, nagsimula ang bagong lahi ni Adan sa mga anak ni Noe. Sila Shem, Ham at Japet sa kanilang mga asawa. Pinaniniwalaan ng mga nagdalubhasa sa pag-aaral ng kasulatan na ang populasyon ng tao sa mundo, magmula kay Adan hanggang kay Noe nang dumating ang baha, ay nasa 7 to 8 billion people. Ang ating populasyon sa ngayon, taong 2020, ay nasa 8 billion people. Katulad din ang dami sa panahon ni Noe. Mayroon ba itong naging pagkakataon lamang? Is it just a coincidence sa ating pong kapanahunan? Pansinin at suriin po natin ang dahilan kung bakit tanging ang buong sambahayan lamang ni Noe na binubuo ng 8 katao ang siyang pinili ng Diyos na maligtas sa baha. At sa kanyang sambahayan, nagsimula ang pangnawan lahi ni Adan. Nakita ng Diyos ang 3 bagay o katangian sa sambahayan ni Noe. Ito ay ang mga sumusunod. Una, namuhay ang sambahayan ni Noe ng matuwid. Yan po ay nasulat sa Genesis chapter 7 verse 1. Pangalawa, sila din ay namuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Genesis chapter 6 verse 9. Sila ay hindi namuhay ng ayon sa takbo ng kanilang panahon, na pawang kasamaan at karahasan sa lahat ng dako. Maging ang laman ng isipan ng tao sa kanilang panahon ay pawang kasamaan. Sila Noe lamang ang namuhay ng matuwid, mabuti at naaayon sa kalooban ng Diyos. Genesis chapter 6 verse 9 at Genesis chapter 7 verse 1. At ang pangatlong katangian na nakita ng Diyos kila Noe, higit sa lahat, tanging ang buong sambahayan lamang ni Noe ang hindi nabahiran ng masamang binhi ng kasamaan, dulot ng pakikipagtalik ng masasamang anghel ni Satanas sa mga babaeng lahi sa mga anak ni Adan. Only the household of Noah was found by God not corrupted by the seed of the fallen angels who took the daughters of Adan's sons to intermarriages. Noah and his whole household has the original DNA of Adam's seed, while the rest were corrupted by the DNA of Satan's fallen angels that resulted to humanity's fallen nature to sin. Ginunaw ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha upang lipunin at wakasan ang binhi ng kasamaan na ipinunlan ng masasamang anghel ni Satanas nang sila ay naging asawa ng mga anak na babae ng lahi ni Adan. Ito ang tunay na dahilan kung bakit dumating ang baha na kumitil sa lahat ng tao sa mundo. Hinadlangan ni Satanas ang pagsilang
ng sanggol na magmumula sa binhi ng babae sa mga anak ni Adan sa pamamagitan ng planting a corrupted seed of the fallen angels to the DNA ng lahi ni Adan. Subalit si Satanas ay hindi nagtagumpay. Mula sa sambahayan ni Noe, lumaganap muli ang lahi ni Adan sa mundo na walang halong binhi ng mga alagad ni Satanas. Lumipas ang mahabang panahon, isinilang si Abraham, ang ikasampung sanin-lahi ni Noe. Mula kay Abraham, isinilang si Isaac. Mula kay Isaac, isinilang si Jacob, na binigyang pangalan ng Diyos na Israel. Mula sa isa sa 12 mga anak ni Israel, isinilang si David, na naging hari ng Israel. Mula sa lahi ni David, isinilang si Maria at si Jose. Pinagkatipan si Maria kay Jose, subalit bago dumating ang kanilang kasal, natupad ang propesiya sa Genesis chapter 3 verse 15 na mula sa binhi ng babae ay sisilang ang dudurog sa ulo ng ahas. Basahin po natin ang salinlahi ni Abraham hanggang sa pagsilang ni Jesus. Mababasa po natin yan doon sa aklat ni Mateo, the Gospel of Matthew chapter 1 verse 17 to 25. Basahin po natin. May 14 na salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David. May 14 mula kay David hanggang sa pagkabihag ng mga Israelita sa Babylonia at 14 din mula sa pagkabihag sa Babylonia hanggang kay Kristo. Ito ang naganap ng ipinanganak si Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nalaman ni Maria na siya ay nagdadalang tao sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Mababasa po natin din yan doon sa aklat ng Lucas chapter 1. Sa verse 19, subalit dahil isang taong matuwid si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa lubos na kahihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matatakot na pakasalan si Maria sapagat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Sa verse 22, nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinasabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Verse 23, tingnan ninyo, maglilihi ng isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. Verse 24, nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Verse 25, ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki. At Jesus nga ang ipinangalan ni Jose sa sanggol. Nagdalang tao nga si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ayon sa nasusulat sa propesiya ng Genesis chapter 3 verse 15 at sa aklat ni Isaiah. Basahin po natin ang Isaiah chapter 7 verse 14. Dahil dito si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawaging sa pangalang Emmanuel. Doon naman sa Micah chapter 5 verse 2, ganito po ang sinasabi. Micah chapter 5 verse 2 to 5. Sinabi ni Yahweh, ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ng Huda, ay magmumula sa iyong angkan ang isang mamumuno sa Israel. Ang kanyang pinagmulan ay buhat pa noong unang panahon pa. Kaya nga ang bayan ni Yahweh ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na mamumuno. Pagkatapos ang mga Israelitang binihag ng ibang bansa ay kanyang ibabalik sa kanilang mga kababayan. Sa verse 4, pagdating ng pinunong iyon, pamamahalaan niya ang kanyang bayan sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Yahweh sapagkat taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ni Yahweh na kanyang Diyos at ang Israel ay mamumuhay na ligtas sapagkat kikilalanin ng buong daigdig ang Haring
iyon. At sa verse 5, at sa kanya magmumula ang kapayapaan. Kung kaya't ayon sa propesiya sa aklat ni Micah, ang sanggol na si Jesus na anak mula sa bini ng babaeng si Maria ay sinilang sa Bethlehem Ephrata ayon sa naitakdang panahon ng Diyos. Mga taga Galatians chapter 4 verse 4 to 5, Galatians chapter 4 verse 4 to 5, ganito pong sinasabi, ngunit nang sumapit ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, isinilang siya ng isang babaeng at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y maibibilang sa mga anak ng Diyos. Ito ngayon ang dahilan kung bakit natin pinagdiriwang ang pagsilang ni Jesus na anak ng Diyos. Ito ang unang pagdating ni Jesus, the Anointed One, na sinasabi sa Daniel chapter 9, verse 25. Ito po ang panahon ng the 69th week of Daniel na kung saan sinabi rin, the Anointed One will be killed. Sa Daniel chapter 9, verse 26, si Jesus ay namatay upang iligtas ang sangkatauhan sa kasalanan at ipagkaloob ang buhay ng walang hanggan sa sinumang sasampalataya, magtitiwala at tatanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Basahin po natin ang dahilan ng Kanyang pagsilang na ating pinagdiriwang sa tuwing araw na sasapit ang Pasko. At ano ang layunin ng Ama kung bakit si Jesus na Kanyang anak ay kailangan mamatay, mabuhay na muli. Mababasa po natin yan sa Isaiah chapter 53 verse 3 to 12. Basahin po natin ang halos buong chapter. Verse 3, hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng hapdi at hirap. Wala man lamang pumansin sa kanya. Binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Sa verse 4, tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit inakala natin ito ay parusa ng Diyos sa Kanya. Sa verse 5, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan, siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa paghihirap na dinanas niya at sa mga hampas na Kanyang tinanggap. Verse 5, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan, siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa paghihirap na dinanas niya at sa mga hampas na Kanyang tinanggap. Verse 6, tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw, nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit ipinataw ni Yahweh sa Kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita. Tulad ng tupang nakatakdang patayin, parang korderong hindi tumututol, kahit nagupitan at hindi umiimik kahit kaunti man. Verse 8, nang siya'y hulihin at hatulan upang mamatay, wala man lamang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya'y inilibing na kasama ng masasama at mayayaman, kahit na siya'y walang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. Sa verse 10, sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal, makikita ang laing susunod sa kanya at sa pamamagitan niya ay maisasagawa ang aking panukala. Verse 11, pagkatapos ng mahabang pagdurusa, muli siyang lalasap ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawalan ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang tapat kong lingkod na lubos kong kinalulugdan ang siyang tatanggap ng parusa ng marami. At alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. Sa verse 12, dahil dito, siya'y aking pararangalan kasama ng mga dakila at makapangyarihan. Sapagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nakibahagi sa parusa ng masasama. Inako niya ang mga makasalanan at idinalangin sila'y patawarin. Dito po tayo pansamantalang magtatapos sa ating pinag-uusapan. Tutuloy po natin ang ikalawang bahagi ng ating paksa patungkol sa pagsilang ng ating Panginoon Hesus. Ang pangalawang pagdating ng Mesiyas, the Anointed One, mentioned in Daniel chapter 9, verse 25 and 26.
Isaiah chapter 61 verse 1 to 3, and Lucas chapter 4 verse 18 to 19. Ito po ang unang Pasko, ang pagsilang ng tagapagligtas ng tao sa kasalanan, ang unang pagdating ng Mesiyas, the first coming of Messiah Jesus, the Son of God, into this world. Mayroon siyang pangakong iniwan na siya ay muling babalik. Ngayong nalaman na natin ang tunay na kahulugan ng Pasko na ating ipinagdiriwang, ang regalong handog ng Diyos sa sangkatauhan upang ang tao ay mapatawad sa kanilang kasalanan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano naman kaya, kapatid kaibigan, ang nais mong ihandog sa Diyos sa mahalagang araw na ito ng kapanganakan ng kanyang anak na si Jesus? Ibinigay ng Diyos Ama ang kaisa-isa niyang anak na si Jesus para sa iyo, at ibinigay naman ni Jesus ang kanyang buhay doon sa krus upang mamatay para sa iyong mga kasalanan. Ngayong ginugunita natin ang araw ng Pasko at tayo ay naghahandog ng regalo sa ating mga minamahal. Ano naman kaya ang regalong handog mo para sa Diyos kay Kristo Jesus? Maaari mo bang ibigay ang hinihingi at pinag-uutos ng Diyos para sa iyong buhay? Sa mga Gawa, chapter 17, verse 30 to 31, ganito po ang sinasabi sa Tagalog. Sa mga nagdaang panahon ay hindi pinansin ng Diyos ang di pagkilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon ay inuutos niya sa lahat ng tao na sa bawat lugar na magsisit talikuran ang kanilang masasamang pamumuhay. Sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan, at ito'y buong katarungan niyang gagawin at sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat ng ang taong iyon ay kanyang muling binuhay. Sa muling pagparito ni Jesus, ipapatupad niya ang naiktakdang paghuhukom na nasulat sa aklat ni Daniel chapter 9. Ganito po ang sinasabi sa Daniel chapter 9 verse 24. Upang tigilan ang pagsuway, wakasan ang kasamaan, pagbayaran ng kasalanan, pagkatapos maghahari na ang walang hanggang katarungan at itatalaga na ang kabanal-banalan. Doon po sa Revelation chapter 12 verse 5, the Son of God will rule all the nations with the rod of iron sa kanya pong pagdating. Revelation chapter 19 verse 11 to 16, now I saw heaven opened, and behold a white horse, and he who sat on him was called Faithful and True, and in righteousness he judges and makes war. His eyes were like a flame of fire, and on his head were many crowns, and he had a name written that no one knew except himself. Verse 13, he was clothed with a robe dipped in blood, and his name is called the Word of God. And verse 14, and the armies in heaven, clothed in fine linen, white and clean, followed him on white horses. In verse 15 and 16, now out of his mouth goes a sharp sword, that with it he should strike the nations, and he himself will rule them with rod of iron. He himself treads the winepress of the fierceness and wrath of Almighty God. In verse 16, and he has on his robe and in his thigh a name written, King of Kings and Lord of Lords. Darating nga ang paghukom sa sanlibutan sa muling pagparito ni Jesus. Nakahanda ka bang humarap sa anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo? Kung nais mong hindi mapasama sa mga mahatulan sa pagparito ni Jesus, tanggapin mo si Jesus sa iyong buhay at anayahan mong manahan ng Espiritu Santo sa iyong puso upang ikaw ay maibilang sa kanyang mga anak. Tatanggapin mo si Jesus sa pamamagitan ng pagpapayag ng iyong labi at pagsampalataya sa iyong puso. Kung ipapayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Romans chapter 10 verse 9. And Romans chapter 10 verse 10, sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay pinapawalang sala ng Diyos. Nagpapayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayon ay naliligtas. Kung nangusap ang Panginoon Diyos sa iyong puso at hinipo ka ng Espiritu Santo sa mga oras na ito, kapatid kaibigan,
matapos mong malamang ang katotohanan tungkol sa pagsilang ng anak ng Diyos at sa kanyang pagparito dito sa lupa at nais mong tanggapin si Jesus sa iyong puso, inaanyayahan kita na sumunod sa panalangin ng pagtanggap kay Jesus. Samahan mo po ako sa pananalangin. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, aking amang nasa langit, nalaman ko po na ang kaligtasan ay iyong pinagkakaloob sa pakikipagrelasyon sa iyong anak na si Jesus. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapayag ng aking mga labi na si Jesus ay aking Panginoon at pagsampalataya mula sa aking puso na siya ay binuhay ng Diyos sa mga patay. Pinapayag ng aking labi na si Jesus ay aking Panginoon at ako'y sumasampalataya mula sa aking puso na binuhay siya ng Diyos sa mga patay. Tinatanggap ko po ang kaligtasan na iyong kaloob. Inaanyayahan ko si Jesus na pumasok sa aking buhay at ang iyong Espiritu Santo na manahan sa aking puso. Ikaw na ang maghari sa aking buhay at tulungan mo po ako na makapamuhay ng naaayon sa iyong kalooban mula sa araw na ito. Patawarin mo po ako sa aking mga nagawang pagkakasala at ito ay aking tinatalikuran, itinatakwil at hindi na muling babalikan pa. Marami pong salamat. Tinanggap mo ako na mapabilang sa iyong mga anak. Amen. Ako na lamang po ang mananalangin doon po sa mga tumanggap kay Jesus sa araw pong ito. Marami pong salamat o Diyos sa mga tumanggap kay Jesus bilang Panginoon ng kanilang buhay sa araw na ito. Patnubayan mo po at gabayan ang kanilang bagong buhay at pagyamanin mo ang bago nilang relasyon sa iyong anak na si Jesus. Nilalagak ko ang kanilang buhay sa iyong mapagpalang makamay at isulat mo po ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking dalangin. Amen. Closing prayer po bago po tayo tuluyang magtapos. Manalangin po tayo. Marami pong salamat o Diyos sa aming napag-usapan at nalaman sa araw na ito. Patuloy mong buksan ang aming spiritual na mga mata sa katotohanan na nagmumula sa iyong mga salita. Hindi lamang kami maging tagapakinig kundi may sa buhay namin at maibahagi naman namin sa iba ang lahat ng aming natututunan. Marami pong salamat sa patnubay at sa paggabay ng iyong Espiritu Santo sa lahat na aming pinag-usapan sa araw na ito. Sa iyo o Diyos ang kaluwalhatian, ang karangalan at papuri sa pangalan ni Jesus. Ito ang aking dalangin. Amen. Sa muli po nating pakikita sa pangalawang bahagi ng ating topic, samahan po ninyo ako. Sama-sama tayo maghintay, magbantay, maghanda at manabik sa muling pagparito ng ating Panginoong Jesus. Let us keep on watching because Jesus is coming very soon. Revelation chapter 22 verse 7 to 12. Remember to look up for your redemption draws near. Luke chapter 21 verse 28. And let us all pray together. Maranatha, even so, come Lord Jesus. Revelation chapter 22 verse 20. Ingatan nawa tayo ng Diyos sa lahat ng uri ng kapahamakan at panatilihin na lagi tayong ligtas. Makapamuhay nawa tayo na isang mananagumpay sa gawa ng tukso at kasalanan. Ang ating buhay ay kalugdan-nawa ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo at ng Espiritu Santo. Magandang araw po sa ating lahat. Sumati nawa ang pagpapala ng Diyos. Hanggang sa muli nating pagkikita. To God be the glory. Marami pong salamat. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Be safe and always stay healthy. God bless us all. Shalom.